Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnatin nabiyyi ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahat ng papuri na ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa mga oras na ito, sa gabi na ito, isang hadith na iniulat ni Abi Hurairah radhiyallahu an at isinalaysay ni Imam Bukhari at Imam Muslim sa kanilang mga hadith. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهركت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. رواه البخاري. وفي رواية أخرى نزلت نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأخرج بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Sa gabing ito ay isang hadith patungkol sa isang langgam na nangagat ng isa sa mga propeta ng Allah at ang mapupulot na aral ukol dito. Isang langgam na nangagat ng propeta, ng isa sa propeta ng Allah at ang aral na mapupulot dito. Sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, sabi niya, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagwika. Sabi niya, kinagat ng isang langgam ang isa sa propeta na kabilang sa mga propeta ng Allah. At ipinag-utos ng propeta na iyon nang dahil sa siya ay kinagat ng isang langgam, pinag-utos niya sa isang karya, ibig sabihin yung isang pamayanan ng mga langgam, na sunugin silang lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-reveal sa propeta na iyon na kinagat ka ng isang langgam, subalit nilipol mo sa pamagitan ng apoy ang isang umma na lumuluwalhati at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang riwaya na inulat din ni Imam Bukhari at Muslim ay merong isang tumigil na propeta na kabilang sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magpahinga sa ilalim ng puno. At kinagat siya ng langgam. At nang dahil dito ay pinag-utos ng propeta na yun na sunugin ang kabuuang pamayanan ng mga langgam doon sa may puno na yon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-reveal sa propeta na iyon na nang dahil lang sa isang langgam, sabi niya, nang dahil lang sa isang langgam, sinunog mo ang isang pamayanang lumuluwalhati at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong mapupulot nating aral mula sa bagay na yun, sa hadith na yun? Ang hadith ay iniulat Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Ang Islam ay relihiyon ng nagtuturo ng pagiging mahabagin at maawain sa lahat ng nilikha ng Allah. Maging ito man ay sa tao, sa engkanto, sa hayop, anumang uri ng hayop, sa dagat man, sa lupa, lahat yan ay itinuro ng Islam sa mga Muslim na maging maawain at mahabagin sa lahat ng uri ng nilikha ng Allah, kahit sa kapwa natin tao. At pinagbawal
ng Islam o ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpatay, lalo na kung ang pagpatay ay nangangahulugan ng paglalaro sa buhay ng maliliit na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, o lalo na kung papatayin ng isang Muslim o isang mananampalatayang Muslim ang isang nilikha ng Allah na wala itong makakabuti sa pagpatay. So sa lahat ng ito ay tinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging maawain at mahabagin at pagpapahalaga sa kahalagan ng ibang nilikha ng Allah, tao man yan, jin man yan, hayop man yan, iba't ibang uri man na yan ng hayop ay pinapangalagaan ng Islam at tinuturo sa Islam ang pangangalaga sa kanila. So sabi dito ay, nang dahil sa isang langgam na kumagat ng isang propeta ng Allah, ay ipinagutos ng propetang yaon ang pagsunog sa buong pamayanan ng mga langgam, kasama ang mga hindi nangagat o ang mga itlog pa lamang doon sa pamayanan na yon, nakabilang ang pamayanan na yon sa mga lumuluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, ang hadith na to ay merong kwento. Ang hadith na to ay merong kwento. Sabi niya, isa sa mga propeta ng Allah, hindi na pinangalanan kung sino yung propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kabilang sa paniniwala natin sa mga propeta ng Allah, paniwalaan natin ang mga pinangalanan at paniwalaan natin ang mga hindi pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sakop sila ng paniniwala sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Hajar rahimahullah, napadaan ang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pamayanan na nilipol ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kanilang kasalanan. So yung propeta na yon, napadaan siya sa isang komunidad na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kanilang kasalanan. At siya ay tumigil sa lugar na yun kung saan pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nang mayroong pagkamangha sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang sabi niya, Ya Rab, o aking Panginoon, paanong nangyari na pinarusahan mo ang mga tao sa pamayanan na ito, pati baga ang mga bata at mga matatanda at mga babae, lahat sila ay pinarusahan mo sa pamayanan na ito. Pati mga hayop, pinarusahan mo nakasama sa mga pinarusahan sa lugar na ito, sabi niya. So tinatanong niya ang Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa bakit ginawa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ano yung aral, bakit pati ang mga bata, pati mga matanda, pati mga babae, pati mga hayop, pati mga insekto na maaaring namumuhay doon sa pamayanan na yun ay kasama sa mga pinarusahan. So, pagkalipas ng ilang saglit ay tumigil siya sa isang puno at siya nga doon na nangyari yung hadith na binanggit natin kanina na iniulat ni Abi Hurairah. Sabihin, yung propeta na yon ay bumaba sa isang, namalagi sa isang puno at sa kanyang pamamalagi ay kinagat siya ng isang langgam. At dahil sa kinagat siya ng isang langgam, pinag-utos niya na sunugin ang buong pamayanan ng mga langgam na yun. Sabi ni Imam Nawawi rahimahullah, nangangahulugan, sabi niya, na ang batas sa mga naunang mga propeta ay hindi parehas sa mga sumunod na mga propeta. Maaring sa propeta na iyon ay pwede pa ang pagpatay sa mga langgam sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila gamit ang apoy. So balit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay winika niya dun sa hadith na yon dahil sa halip na iwanan yung mga langgam ay ginawa niya yung hindi mas mainam. So yung propeta na yon ay utiba. Ibig sabihin, sinisi siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na imbis na iwan niya lang niya, ay sinunog niya pa yung buong pamayanan ng mga langgam, at ang mga langgam na ito ay dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga,
yung tanong ng propeta na yon, nang nakita niya yung pamayanan na nilipol ng Allah, ay pinangyari din ng Allah sa kanya na kung ano ang magiging reflection niya kung siya ay kinagat ng langgam. Hindi ba parehas din yung ginawa niya? Nilipol niya rin lahat ng mga langgam, samantalang isang langgam lang din yung kumagat sa kanya. Kumbaga yung pangyayari na yon na ginawa ng Allah sa mga tao na nilipol niya, bata, matanda, pati mga hayop, mga babae, pati doon ay nilipol niya, ito ay ipinaalala din sa lalaki o sa propeta na yon na kung saan ipinangyari ng Allah yung aral na makukuha niya, na kung saan siya mismo bilang isang propeta ay pinatay niya rin yung pamayanan ng mga langgam. Samantalang isang langgam lang din yung nangagat sa kanya. Lahat ba ng langgam nangagat sa kanya? Hindi, yung isa lang. Pero nang dahil doon ay ipinag-utos niya na patayin sa pamamagitan ng apoy ang mga langgam na nandoon. So dito ay mayroong isang tanong, ang mga insekto ba sa loob ng ating mga tahanan tulad ng langgam, tulad ng ipis, tulad ng lamok, tulad ng langaw, at ang mga kauri nito, pwede ba natin itong patayin? Pwede ba natin itong patayin? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may binanggit siya sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal ang pagpatay sa apat na uri. Pinagbawal ang pagpatay sa apat na uri. Ang langgam, ang pulot-pukyutan, at ang hudhud, at ang surad. Ang hudhud at ang surad ay kabilang sa mga ibon. Hindi ko alam kung anong Tagalog yung mga ibon na ito. Pero ito ay kabilang sa mga, ang hudhud, binanggit sa banal na Quran, sa Suratun Namal. So, yung surad, hindi ko alam kung anong itsura niya sa panahon natin o kung meron ba tayo dito. So, kung ang mga ito ay hindi naman nagdudulot ng pinsala, hindi nangagat o hindi nagdudulot ng panganib sa tao, pinagbabawal ang pagpatay sa mga ito. Lalo na kung hindi naman sila nagdudulot ng pinsala tulad ng mga langgam na pumupunta sa mga pagkain, ay hindi pwedeng patayin, lalo na hindi pwedeng patayin sa pamamagitan ng apoy. Sabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, ang mga insekto na ito, kung ito ay nagdulot ng pinsala sa tao, ay pwedeng patayin, wag lang sa pamamagitan ng apoy. Wag lang sa pamamagitan ng apoy. So ang hadith na to, ang sinabi ng mga ulama nito ay nangangahulugan na hindi maaari ang pagpatay sa langgam, sa insekto, sa pulot-pukyutan, o ano pa mang uri nito kung walang panganib na dala o hindi nagdudulot ng pinsala sa loob ng tahanan, sa sarili natin, at sa mga paligid natin. Sabi ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ang langgam at ang mga uri nito ay na hindi nakakapaminsala ay hindi po pwedeng patayin. Lalo na kung ito ay hindi nagdudulot ng pinsala sa mga bata o kaya naman ay hindi nagdudulot ng pinsala sa mga pagkain, ay hindi ito pwedeng patayin. Pero sa Fatawa al-Adabiyya, binanggit dito na labas bikatlin namal ida ibtada bil ada. Binanggit sa aklat na yon na walang problema ang pagpatay sa langgam, lalo na kung ito naman ang nagpasimula sa pinsala. Ibig sabihin sa kanya ang nagdulot ng pinsala. Subalit, hindi pwede sa pamamagitan ng apoy. So ano ang matututunan natin sa hadith na binanggit? Unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sinisi ang propeta na yon nang dahil sa sinunog niya ang mga pamayanan ng mga langgam. Bagkus sinisi siya nang dahil sa iniwan niya kung ano yung pinakamainam. Kung ano yung pinakamainam. So, kung ang kumagat lamang, ang pinatay niya ay hindi sana namatay ang kabuuan ng pamayanan ng mga langgam na kung saan ay binanggit sa hadith na lumuluwalhati at dumadakila sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa matututunan sa hadith, ang pagparusa ay nararapat lamang sa gumawa ng kasalanan at hindi maaring idadamay ang mga kapamilya o kakilala ng gumawa ng kasalanan.
Tulad ng nangyari sa langgam na yon, damay lahat sila na nakatira doon sa pamayanan na yon. Pangatlong matututunan sa hadith, hindi maaari ang pagpatay ng langgam o anumang uri ng hayop sa pamamagitan ng apoy. So, binanggit doon sa hadith, na ang propeta na iyon ay sinunog niya ang pamayanan ng mga langgam sa pamamagitan ng apoy. So, ang sagot ng mga ulama dito ay, ang mga batas ay magkakaiba sa mga propeta. Maaring sa propeta na iyon ay hindi pa na-reveal ang pagpatay ng mga may buhay ay hindi maaari sa pamamagitan ng apoy. So dito sa hadith, sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li basharin ay yu'addiba bi'adabillahi azza wa jal. Hindi maaari sa sino mang tao na magparusa ng katulad ng pagparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tinutukoy dito ay pagparusa sa pamamagitan ng apoy. Sinabi ng Allah subhanahu ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'addibu bin nari illa rabbun nar. Walang magpaparusa sa pamamagitan ng apoy maliban na lamang sa Panginoon ng apoy. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ay sahih mula sa iniulat ni Imam Ahmad. Dito rin matututunan natin dito sa hadith na to na maari ang pagpatay ng mga uri ng mga hayop at insekto, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pinsala. Dahil sa Islam, may mga pinahintulutang patayin dahil sa pinsala at panganib na daladala nito. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun pawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram. 5 uri ng mga hayop na mapaminsala, pinapatay sila sa loob ng haram at sa labas ng haram. Ibig sabihin yung haram ng Makkah at ng Madina. Ito ay ang ahas at yung gurab, yung uwak, al-abqa, yung faar, yung daga, at yung baliw na aso, at yung huddayan. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog itong uri ng hayop na ito. So, itong daga, asong ulol, asong baliw, ahas, yung scorpion, ay kabilang sa mga pinapahintulutang patayin dahil ang pinsala nito ay maaaring humantong sa pagkamatay ng tao. So anumang uri ng hayop na pwedeng patayin na binanggit sa hadith ay dahil sa kanilang panganib, ito ay pinahintulutang patayin dahil sa kanilang panganib. Panglimang matututunan dito sa hadith ay at-tahdiru min at-ta'addi fil iqtisas. Unang-una ay yung pagmamalabis sa pamamagitan ng iqtisas. Ibig sabihin nito ay sino man ang nakagawa ng pagkakasala at pagkakamali ay nararapat na sa kanya lamang itutuon ang parusa at hindi sa kasama ang iba, lalo na kung ito ay isang pamayanan, isang pamilya, isang samahan, ano pa, na minsan ang isang nakagawa ay dinadamay ang lahat ng nakakakilala dito. Pang-anim, yan bagilil insan, alla yubaliga fil intiqam. Nararapat sa isang tao na wag maging padalos-dalos sa pagbawi sa kung anong ginawa sa kanya. Tulad ng ginawa ng propeta na yun ay sinunog niya ang buong pamayanan ng mga langgam nang dahil lamang sa kagat ng isang langgam. So, sinuturo sa atin dito na kung kaya nating magpatawad, pinakamainam. Kaya mong magpakumbaba, kaya mong magpigil, magsabar, ito ay higit na mainam. Pangpito, al-hadar min atharil ghadab. Pangpito sa matututunan sa hadith ay ang epekto ng galit ng isang tao. Totoo, ng epekto ng galit ay hindi natin alam kung gaano ito kalawak, gaano ito katindi. Kapag ang isang tao ay nagalit, hindi natin alam kung ano yung pwede niyang magawa dahil sa kanyang pagkagalit. So tinuturuan tayo ng Islam na magpigil sa pagkagalit at isipin lagi ang magiging kahinatnan ng pagkagalit. Lalo na kung hahantong sa pagpatay, hahantong sa pagkawasak, hahantong sa pagkasira, o hahantong sa pagkitil ng buhay at pagdanak ng dugo. Pangwalo ay kahalagahan ng pagiging pantay
sa pamamagitan ng pagkagalit, sa kalagayan ng pagkagalit at sa kalagayan ng pagkalugod. So kung ang isang tao ay nabiyayaan ng Allah sa pagiging pantay sa kalagayan na nalulugod at sa kalagayan na siya ay galit, isa itong mainam na katangian. Kasi minsan ang tao ay kapag nagagalit, hindi na balanse ang pag-iisip. Minsan talaga ay nangingibabaw ang galit sa pagkalugod. Kung ang isang tao ay nagagalit sa kalagayan ng matinding pagkagalit, kaya niyang i-handle ang kanyang galit at mas pinipili niyang magsabar at malugod. Ito yung pinakamainam na kalagayan sa pag-uugali, lalo na sa pagkagalit. Pangsyam, al-umamu allati khalaqaha Allah Ta'ala kathiratun jiddan. Ang pamayanan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay marami ito. Hindi lang tayong mga tao ang matatawag na pamayanan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Sa pinakamalapit na kahulugan na to, sinabi ni Imam Sa'di, rahimahullah, ng lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng mga hayop man ito, gumagapang man ito sa lupa, ito man ay sa pamagitan ng paa o sa pamagitan ng tiyan o sa lumilipad man ito sa impapawid, nasa kailaliman nito ng karagatan, ay sila ay mga pamayanan na katulad natin na mga pamayanan din, mga tao. At pinapaalala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa Kanya ang ating pagbabalik. Lahat ng mga ito ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagbabalik. Pang-10 na matututunan natin sa hadith, ang mga langgam ay literal na nakakapagsalita sa pamamagitan ng mga salita na tanging ang Allah at ang piling kanyang mga alipin lamang ang nakakarinig. So, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hadith na ahrakta ummatan minal umam tusabbih. Sabi niya dito sa propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sinunog mo ang isang pamayanan na kabilang sa mga pamayanan na lumuluwalhati sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, nagsasabi ng tasbih. Nagsasabi ng tasbih sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah, o ano pa mang uri ng pagsabi. So dito sinasabi ng mga ulama na ang mga langgam ay literal na nakakapagbigkas at nakakapagsalita ng mga salita na ang Allah nakakaintindi at nakakarinig, at ang ilan sa mga piling pinagpalang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaya na lamang ni Prophet Sulaiman. So, sa Surat An-Naml, binanggit dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang tagpo sa panahon ni Propeta Sulaiman na kung saan ay sinabi niya ang sinabi ng langgam sa kanyang mga kapwa langgam. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kwento sa salita ng langgam sa panahon ni Propeta Sulaiman, Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang isang langgam sa panahon ni Haring Solomon ay nanawagan sa kanyang mga kapwa langgam sa mga sandali na papalapit ang mga hukbo ni Propeta Solomon. At sinabi niya na, O aking mga kasamahang mga langgam, magsitago kayo sa inyong mga tirahan dahil baka maapakan kayo ng hukbo ni Haring Solomon at ito ay hindi nila namamalayan. Narinig ito ni Haring Solomon, kaya't naman siya ay patabas sa madahikan min qawliha. Siya ay napangiti at natawa mula sa sinabi ng langgam. So ito ay isang tagpo sa panahon ni Propeta Solomon na binabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratun Naml at magpasanggang ngayon ay mababasa natin. So ang ibig sabihin dito, ang punto dito ay ang mga langgam ay kabilang sa mga alipin ng Allah na nagsasalita sa lingwahe na naiintindihan ng Allah, at base sa binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay lumuluwalhati sa kanilang Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kabilang sa matututunan dito ay maari na ang kasalanan ng isa ay malahat ang parusa. Maari ng kasalanan ng isa ay malahat ang parusa. Kaya nga sa isang komunidad, sa isang pamayanan na hindi nag-uutos ng mabuti, hindi nagbabawal ng masama, nananahimik tikom ang mga bibig, pag ang Allah ay nagbaba ng parusa, damay pati yung mga hindi nag-uutos ng mabuti at hindi nagbabawal ng masama,
na hindi gumagawa ng mga kasalanang napapaloob doon. Kapag tayo ay naging tikom ang ating mga bibig, naging bingi ang ating mga pandinig, ang ating mga mata ay mga naging bulag, hindi tayo nagsasalita sa kasalanan ng iba, hindi tayo nagbibigay ng babala. Kapag ang parusa ng Allah ay bumaba, nalalahat tayo, pati ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. Huwag nating sabihin na hindi tayo madadamay kasi hindi naman tayo gumagawa ng kasalanan na ginagawa nila. Madadamay tayo kung hindi tayo nagsasalita, hindi tayo nagbibigay ng babala, hindi tayo nagutos ng mabuti, at hindi tayo nagbabawal ng masama. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang pagsubok ng Allah na hindi lamang ang mga gumagawa ng masama ang tatamaan nito. Hindi lamang ang mga gumagawa ng masama ang tatamaan nito. Alam niyo yung kwento ng Ashabus Sabat, o yung mga tao na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa pagbabawal sa kanilang mangisda sa araw ng Sabado. So yung mga tao ay nahati sa ilan. Isang nagbabawal at iniiwasan din nila kung ano yung pinagbawal ng Allah. Nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Yung iba ay hindi nagbabawal ng mabuti, hindi nagbabawal ng masama at hindi nag-uutos ng mabuti, tikom ang kanilang mga bigbig. Ang mga iba naman ay ginagawa nilang ipinagbabawal ng Allah at ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nila ginagawa. So yung dalawa sa tatlo na yun ay pinarusahan, at ang iba sa kanila ay ginawang mga baboy, ang iba ay ginawang mga unggoy. Dahil ito sa pag-iwan nila ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. So panghuli na matututunan dito sa hadith na to ay kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinisi niya ang propeta niya dahil sa pagpatay dahil sa pagpatay ng mga langgam, at may tuturing ang mga langgam na isa sa mga malilit na nilikha ng Allah, ng kanilang pagkilos at paggalaw at pamumuhay ay hindi nagdudulot ng epekto sa ating pagkatao. Baka hindi natin alam kung anong nangyari sa lalim ng lupa sa mga langgam o ano paman, pero binanggit sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahalagaan ng pangyayaring ito. So paano na kaya yung isang tao o isang alipin ng Allah o yung isang tao mismo na pumatay ng kapwa niya tao? Paano na kaya yung kasalanan, o paano na kaya niya ano kaya ang isasagot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kung sa araw ng paghukom sasabihin ng biktima niya na, Ya Allah, tanungin mo ang tao na yan, bakit ako pinatay? Ya Allah, tanungin mo ang tao na yan, bakit niya ako pinatay? So ang pagkuha ng ari-arian ng mga tao sa pamamagitan ng hindi makatarungan ay higit na malaki kaysa dito. Ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala higit na malaki kaysa dito. At ang ibang mga kasalanang malalaki ay higit na malaki kumpara dito sa pangyayari na ito. Kahit tayo ay bilang isang Muslim, silbing paalala sa atin ang mga kwento na binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith, dahil totoo na ang mga ito ay pinangyari ng Allah upang magsilbing aral sa mga nauna o mga susunod na henerasyon ng mga tao. Nawa ay nagtimpalan tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pandinig na nakikinig, mga mata na nakakakita ng katotohanan at sinusunod ito sa abot ng mga kaya. Patawarin nawa ng Allah ang ating mga pagkukulang at pagkakamali at mga kasalanang nagawa ng dahil sa ating kakulangan ng kaalaman, at itaas nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating antas. Biyayaan tayo ng malawak na sabar sa mundo hanggang sa kabilang buhay, at igawad sa atin ang pinakamatayog na antas ng paraiso, ang Jannatul Firdaus, na igagawad niya sa pinagpalang kanyang mga alipin sa araw ng paghukom. Subhanakallahumma bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.